Magandang gabi po sa inyo lahat. Saan man po kayo nanonood. Good evening and welcome to Powerhouse Church Midweek Service. So, kung nasaan man po kayo nanonood ngayon, i-comment nyo lang po ang inyong location. Ayan, I am Maine Cantalejo. I am one of the primary po ng ating Pastora Ems. And for the month of August, ang theme po natin ay God's Promises. Napakaganda po ng ating theme at napakaganda ng ating mga pinag-uusapan for the past few weeks. At mas marami pa po tayong malalaman at ma-realize sa napakaganda at napakaraming pangako ng Diyos para sa atin. No? So, if you are ready to watch na po, no, please i-click nyo lang po yung like button, no? And if kayo po ay may notebook and ballpen, click nyo lang po yung heart. Ayan. At kung kayo po ay watching naman while working, yan. I-click nyo naman po yung care button. Ayan. So, sige po, let us begin with an opening prayer. Samahan nyo po ako. Panginoon, marami po salamat sa oras na to na ibinigay niyo po sa amin. Salamat, O Diyos, for this opportunity that you've given us na patuloy gamitin, Lord, ang medium na ito ng media for us to share, Lord, your word. Salamat, Panginoon, for the wisdom. Salamat sa buhay, Panginoon. Salamat sa pagpapala mo at sa napakarami mong pangako na patuloy mong nire-remind sa amin for us to live, Lord, ng matatag, Lord, at mapalakas kami anuman po yung hinaharap namin sa buhay. Lord God, we pray, samahan niyo po kami, Lord. Speak to us, Lord. Open our hearts and our minds sa iyong salita. At ganun din, Panginoon, buksan niyo po ang iyong salita sa amin nang ma-absorb namin ito, Lord. Maraming salamat. Itago niyo po ako sa inyong likuran. At samahan niyo po kami sa buong oras na to. Maraming salamat, Lord. We give your praises and thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Ayan! So tonight, alam ko marami na po kayong narinig about the promises of God. And ngayong gabi po, we will look naman at the promises of God through the lens of one of His apostle or His disciple. Siya po ay si Paul. Ayan, so kayo po ba ay familiar kay Paul, kay Pablo? If yes, like button. If first time nyo po narinig si Paul, heart button naman. Kasi malalaman na po natin ang isa sa kanyang napakagandang reminders about the promises of God. So again, we will talk about something that Apostle Paul is sure about. Type nga po natin, sure. Sabihin natin, sure, or in Tagalog, sigurado. Ayan, something that he's convinced of na karakteristik at pangako ng Panginoon. So ano ba bang ibig sabihin ng sure? No? Siyempre, tayo, familiar na tayo dun sa word na sure kasi alam natin Tagalog nan ay sigurado. Pero gusto ko talagang makita yung technical definition niya. And when I looked it up sa Google, sabi doon, sure means confident. Yan. Sabihin nga po natin, confident. Confident in what one thinks or knows. Confident ka sa alam mo at iniisip mo. Having no doubt that one is right. Hindi tayo doubting na totoo ang sinabi. Ano po? Yun daw yung sure. Ano pa? Certain prospect. Certain, isa na naman synonym ng sure. Confident anticipation of. Confident po ba tayo nag-anticipate sa pangako ngayon ng Diyos, ng tao? And lastly, gusto ko din yung able to be relied on or trusted. Andun din yung isa pang synonym na trust or trusted. So yun yung mga words na gusto kong diinan, malaman natin, ano ba ibig sabihin ng sure? So, after that, meron naman po akong, ito, kagaya po nga ng palagi kong sinasabi din sa aking advisory class kasi ako po ay isang guro. Noon sa batch palagi ni Hana, ni Alex, ni Enzo, yan, ni Bless, sinabi ko po sa kanila, the greatest message you can share in the world is your life testimony. Kasi yun yung makaka-relate yung mga tao kasi tao sa tao. You've experienced it.
then maybe while now I am experiencing it, baka mangyari din sa akin yung redemption na yun. So ayun, the apostles were able to preach God's word and to write their books in the Bible because they have personally experienced it. Experience God in their lives. Experience the fulfillment of the promises of God. Kaya gusto ko po tumingin tayo dito sa New Testament, sa book na isinulat po ni Paul. But before we dive into our verses for tonight, meron po akong tanong. Ayan, ready na po kayo mag-type dapat dyan. Magbigay nga po tayo ng isang bagay na sure tayo or sigurado tayo. Sigurado ba tayo uulan? Or sigurado ba tayong hindi uulan? Sigurado po ba tayong may pasok bukas? Yan, Thursday. Sigurado po ba tayong darating pa ang bukas? Sigurado po ba tayo? Sige nga, type yes or no. Or like, kung sure ka na darating ang bukas, na yung plano mo ay mangyayari. Sure po ba tayo? Parang hindi tayo masyadong sure. Ngayon, magbigay naman po tayo or mag-isip tayo ng mga bagay na hindi tayo sure. Sige nga, sure po ba tayo sa future natin? We can make the plans, pero sure kaya yun? No? Kasi before, I was planning to have a different course, pero iba din yung tinake ko. Ngayon, nung naging course ko yun, I was planning to have this kind of career, pero iba din yung aking naging career. No? I was a communication graduate, major in English, so I thought I will be in newscasting, newspaper, sa radio, pero dinala ako ng Panginoon in teaching. English naman. Pero, ano kaya? Hindi ba tayo sigurado dun sa mga bagay na yun, sa mga plano natin, sa future natin, sa pangako ng mga tao sa paligid natin na magbabayad na sila? Or sa pangako ng magandang future ng mga nanliligaw, sa mga babae dyan, o sa pangako na magbabago na siya, sabi nung isang taong malapit sa'yo. There is nothing, parang nothing, There are a lot of things in our life, in this world, that we are not sure of. Kung agree ka, like mo nga yan, there are a lot of things in our life and in this world that we are not sure of. But tonight, we will talk about something that no one, take note, we will talk about something that no one or nothing can ever change or take away from us. Something we can be sure of. So, obviously, our title for tonight is Sure Promises of God. Ano ba ang mga sigurado tayo na actually lahat yan, lahat ng pangako ng Diyos, sigurado tayo kasi He is a constant God. He is consistent. He is not like any other creation that is changing. He is incapable of changing because He is a constant, consistent God. Pero gusto ko diinan po itong mga verses natin sa chapter 8 po ng Romans, verses 31 to 39. Sige nga po, basahin natin NIV version. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Verse 33, who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Ang sarap, Verse 34, who then is the one who condemns? Sino ang magko-condemn sa tao? No one. Christ Jesus who died. More than that, who was raised to life, namatay at nabuhay, is at the right hand of God and is also interceding for us. Kung mapapansin natin, lahat ng verb na makikita natin dyan is in the present tense. Let's continue to verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Alin pa dyan na makakapag-separate sa atin sa pagmamahal ng Panginoon?
verse 36, as it is written, "For your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered." Pero sinabi sa verse 37, the question was on verse 35, "Who shall separate us from the love of Christ?" Sino daw? Sinabi po sa verse 37, "No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us." Kaya sinabi po ni Apostle Paul sa verse 38, "For I am convinced that neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither the present, nor the future, or any powers, neither height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." So, alam na po natin kung saan tatakbo yung ating mensahe ngayong gabi, sa kung ano ba ang mga sigurado natin i-fulfill na promises ng Panginoon. So, gusto ko isa-isahin to sa pamamagitan ng 4 na points natin. What are the sure promises of God? So, syempre, simulan natin sa letter S. No? Buuin natin yung word na sure na yan. No? Yung certain thing na yan. Sinabi po dito sa S, ano ba yung isang pangako ng Diyos na matatagpuan dyan sa verses na yan na ibinigay sa atin ni Apostle Paul? Letter S is salvation once and for all. So salvation means deliverance, delivered from sin, at ang consequence nito. So kung tayo ay makasalanan, meron niyang consequence No, for the wages of sin, sabi din sa Romans 3:23, for the wages of sin is death. Yun yung kapalit nun No, parang cause and effect, basic cause and effect yan. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So sinabi po sa verses 31 to 34, yung salvation once and for all. Gusto ko diinan po natin yan. Ang verse 32, salvation once and for all, ibig sabihin isang beses lang po itong gagawin, but good for everyone. Sarap po nun, di ba? Sabi sa verse 32, "He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all." Sinabi dyan, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Tayo po ay may sigurado na pong kaligtasan. But most of the time, lagi tayong nadadala ng kasinungalingan ng kaaway that we are not enough, that we are sinful, we have sinful nature. Ibig sabihin, kusa na yung lalabas sa atin. So we do not deserve the Holy God. Ayan bilang guru po sa mahabang panahon, for 10 years now, ako po'y pinagpala na magturo sa isang Christian school na pinamumunuan din ng ating Pastor Alan. At for many years, nakikita ko yung buhay ng mga kabataan that they were not able to live according sa will ng Lord. Kasi hindi sila aware. Napakaraming tao po, na hindi aware that salvation was already given to them. Na kanila na po yun. At tayo po as Christians, ito po yung ating responsibility. Pag sinabi pong responsibility, ay dapat po nating gawin. Tayo po, ito po yung purpose natin. We are called to share the good news of salvation. Yung point 1 natin, the salvation once and for all. Sa lahat ng makasalanan. Minsan yung mga estudyante nagugulat sila kasi hindi sila nagde-devotion, tapos sasabihin na pagka feeling natin hindi tayo deserve, pero mahal tayo ng Panginoon whether we deserve it or not. Kasi that's His character. Tapos makikita mo yung mga kabataan, yung mga may young minds na yan, nakatingin sila sa'yo na parang yung reaction nila, it's the first time they've heard about that truth. And then you're amazed na, grabe pala yung responsibility mo as teacher. Grabe pala yung power mo as teacher to open minds and open hearts na baka itong mga kabataan na to, first time lang nila naririnig na whether piliin nila ang Diyos o hindi, mahal sila ng Diyos. So ito po ay magandang mas nadidiinan pa natin wherever we go, in school,
at work, sa ating mga tahanan, this is a reminder for us, napakagandang reminder sa atin ng Panginoon, na ang kaligtasan po ay binigay na. It is a gift. We do not earn it. We cannot earn it. No? Yung kaligtasan ay sinabi pa naging mabuti ka, pupunta ka sa langit. Nung bata kami, ganun no? Dapat mabait ka kasi ang mabait na pupunta sa langit. Isa po yung fake news. I mean, hindi po sa actions natin nagbe-base kung pupunta tayo sa langit. Kasi kahit gaano karaming charity ang ating handle, kahit gaano karaming mabubuting bagay na nagawa natin sa mundo, pero wala po tayong relasyon sa Diyos. Kahit nga po active tayo sa church but we don't have time for our Master, for God, for Jesus. No, yung personal devotions and prayers natin, as in wala tayong relasyon sa Kanya, sa Panginoon, it is all for nothing. No, announcement, hindi po lahat ng mabait ay pupunta sa langit. Ang pupunta po sa langit ay ang may relasyon sa Diyos. So, sino ang pupunta sa Diyos? Yung makasalanan. Actually, namatay po ang Diyos para sa makasalanan kasi wala nga pong worthy pumunta sa langit. Kaya yung worthy na banal ay naging tao para siya ang mamatay para sa lahat. Kaya sa mga first time pong nakikinig dito sa Powerhouse Church, hindi po ito aksidente. God is telling you tonight that He died for you. Once and for all. Kaya ang tao, hindi niya na ito kailangan pang ulitin. Hindi niya na kailangan pang magpakasakit, magpapako sa krus ulit. Dahil ang Diyos lamang po ang makagagawa ni nun ng may talagang value. And that is good for everyone na po. Yes. Ang pagkamatay ng Diyos ay salvation sa lahat. Sa mga susunod pang generation. Yes, but the problem is, hindi po nila alam na good pala yung salvation once tinanggap na nila ang Panginoon. Hindi ibig sabihin po, pag tinanggap natin ang Panginoon, magiging perfect na yung buhay natin. Sabi nga po dito sa verse 33, kapag pinili na natin yung Panginoon, we have chosen Him as the Lord of our lives, but bakit nagsisin pa rin tayo? Why sometimes nag-attitude pa rin tayo, nakakapagsalita pa rin tayo ng hindi maganda, or nakakapag-isip ng hindi maganda, or na-overcome tayo ng emotion? Kasi hindi naman po tayo magiging perfecto. Pero sabi sa verse 33, who will bring any charge against those whom God has chosen? So tayo na mga pinili ng Panginoon. Sabi doon sa verse, it is God who justifies. Siya po yung nagtatama. Kaya papasukin natin ang Diyos sa ating mga puso. Dahil ang pangako niyang kaligtasan at pagsama ay sigurado. At kung tayo nagkakasala, tayo po'y babalik lamang po ulit sa Kanya and repent ulit sa Kanya. Para nga po yung sinabi ni Pastor Alan, paliligo. Sa lahat ng naliligo, i-click po natin yung heart. Mag-heart-heart nga kayo dyan sa lahat ng naliligo. Ayan, kung pag naliligo po ba kahapon, hindi na maliligo ngayon? Maliligo pa rin. Tama po ba? Kasi po, marurumihan ka ulit. Diba? So, ganun din po sa pagbalik sa Panginoon. Palagi lang po tayo magpapalinis sa Diyos. Palagi tayong hihingi ng tawad. Kasi, bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano na nabubuhay pa po dito sa mundo, napaliligiran po tayo ng mga temptations and testings. Pero yun nga po, tayo po'y ligtas na. Kaya kailangan lang po natin ulit maligo. Tayo po'y mag-repent sa Panginoon at muli magpagamit sa Kanya, sa pamamagitan ng simpleng panalangin, araw-araw, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Lord, I entrust to you this day. I entrust to you my heart, my plans, my loved ones. And by surrendering, talaga nare-receive natin ang pagkilos ng Panginoon. So that's one sure thing we have sa pangako ng Panginoon, that salvation once and for all. There is salvation once and for all. At napakaganda pa lang po netong
point 1 pa lang po yan. Pero God is reminding us that He until now is interceding or intervening on our behalf. Sabi nga po sa verse 34, who then is the one who condemns? Sino ba ang may karapatang mag-condemn? No one. Basahin niyo po yan sa inyong mga Bible. Christ Jesus who died, more than that, who was raised to life, namatay at nabuhay, is at the right hand of God and is also interceding for us. Interceding means intervene on behalf of another. Sa pananalangin po natin, Jesus is intervening in our midst at sa holy ground, sa ating Diyos Ama, ng pagpapatawad at pagre-renew. Kaya once po that we let God enter our lives, patuloy lang po tayo maglingkod sa Kanya. Whenever we sin, we fail, wholeheartedly bumalik lang po tayo sa Panginoon and Jesus will intercede for us para tayo ma-cleanse muli at makapasok siya fully sa ating mga buhay. So that's point number 1, salvation once and for all. That is a sure promise of God. Next po, napakaganda, letter U. Unending blessing. Sinong gusto ng unending blessing? Heart react. Mag-click kayo ng heart react. Sabi sa verse 32, nung nga po, binigay niya ang kanyang anak, gave him up for us all. Yan nga po yung salvation. And then the following line, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Minsan, ito nga po yung pangako ng Diyos na parang yun na lang yung gusto nating ma-receive na pangako, Yung along with Him, graciously give us all things. Minsan yun yung gusto natin, yung all things sa dulo. Pero sabi nga nung isang preaching ni Pastor Alan, may prerequisite yan. Before the promise, there should first be obedience. Pero ito nga pa rin ang pangako ng Panginoon na unending blessing, walang katapusan. Kasi kung ang Lord may unlimited power, then He is also able to give unlimited blessing. At hindi po ito lang material things kasi alam ng Panginoon, hindi naman yan makakapag-fulfill talaga sa atin Kahit sino pong tanongin natin, kahit tignan natin sa social media, hindi naman kayamanan, karangalan at mga material na bagay ang tunay na nagbibigay ng kaligayahan sa tao. But it could also be a blessing of healing. Physical, emotional, healing. It can also be a blessing of peace. Sabi nga, pwede kang bumili ng mamahaling kama, but you can never buy sleep, rest, or peace. At yan ay ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Ano pa? Forgiveness. Nahihirapan ka bang mag-forgive? No? So you just pray for it. And God, who has unlimited power, ang iyong Diyos na pinapasok sa buhay mo at pinili mong paglingkuran, ang siya magbibigay sa iyo ng iyong mga pangangailangan. So that's point number 2, unending blessing. Again, sino pong gusto ng unending blessing? Type amen. Click heart react. Siyempre lahat tayo. And then the third point is radical love. R for radical love. Ang gusto ko tong word na radical na to kasi ibig sabihin po nun, nabigyan ko kayo ng isang dalawang synonym niya. Ibig sabihin ng radical ay revolutionary. Revolutionary. Ibig sabihin, pag-alis sa norm. Yung normal, aalis ka na doon. Revolutionary kind of love meron ang Panginoon. Ano pa? Extraordinary. Yun po ang pagmamahal na meron ang Panginoon. Sinabi po sa verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Sino kaya ang makapag-iwalay sa atin sa pagmamahal ng Panginoon? Ang trouble ba? Ang paghihirap ba? Ang persecution ba sa mundo na to? Gutom? Kahihiyan ba? Danger? Or even sword? O ibig sabihin ng sword ay pagharap sa mismong kamatayan na po. Kasi sinabi daw, sabi dyan sa verse 36, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Minsan kasi, as Christians, yun yung feeling natin, Kasi sinabi, bilang Christian, we forgive. We should forgive. Ano pa? Love your neighbors as yourself. Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Minsan parang mararamdaman natin, puro sacrifices na lang ang buhay ko mula nung sumunod ako sa Diyos.
Sino po yung minsan nararamdaman niya yon? Tapos nabanggit pa niya yung word na, parang lugi ako. Naramdaman po ba natin yun? No, minsan nararamdaman natin yun kasi sabi nga, as it is written, minsan for God's sake, we face death all along. Literal po yan naramdaman o naranasan ng mga disciples ng Lord in the New Testament, no? Ilang beses nakulong, hinahunting, hanggang sa talagang pinapatay na po sila. Because of following God, sharing His Word. Sabi, yun ba? Yun ba ang makakapag-separate sa atin sa pagmamahal ng Panginoon? Etong mga bagay ba na to? Sinabi sa verse 37, no! In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Napaganda nung verse, nung preaching ni Pastor nung last Sunday, yung isang beses sinabi niya na, yes, maraming disciples, maraming tayong story na rinig na niligtas ng Panginoon from the mouth of the lions, si Daniel. Niligtas ang Panginoon sa fire. Niligtas ang Lord sa maraming bagay. Si Moses and the Israelites, niligtas. Pero meron ding stories na pinugutan ng ulo. Ito po yan, si Paul. Merong story na ipinako ng baliktad. Merong story na pinakain sa leon. Yun, mga natuluyang ipakain sa leon. So, ibig sabihin ba nun, yun ba yung makakapag-separate sa love ng Panginoon sa atin? No, God has extraordinary love, revolutionary love. A love that we can never experience. A love that we can never understand. Sinabi dyan, this is the love we have never experienced and will never experience apart from God. Ito yung love na hindi natin deserve. Ito yung love na hindi natin talaga mararamdaman kapag wala ka sa Panginoon. Kaya nga po lahat ng sumusunod sa Panginoon, they don't do that because they are holy. Ako, nararamdaman ko talaga ang mga tong mga sumusunod sa Panginoon, ginagawa yon out of thanksgiving talaga. Kasi we don't deserve Him. We don't deserve His love, His goodness, His faithfulness, and yet we receive it every day of our lives. And that thankfulness gives us strength na sumunod, magpatuloy. That love of God covers our sins. No, yes, makasalanan ako, pero grabe yung pagmamahal ng Diyos. And because of this realization, I cannot keep it within me. I have to share this love. Kasi maraming tao, they think they're too sinful. Kaya ayaw nilang sumunod sa Panginoon. But they don't understand that there is something bigger than the sin. Their sin, It is the love of God, the radical, extraordinary, revolutionary love of God that nobody can understand or fathom. We can just enjoy it and receive it. And that drive people to follow God, to share His goodness and His faithfulness. Hindi dahil banal sila, but because they've lived the goodness of God in their lives. So they want to share it to other people. That is the radical love of God. This is the love that surpasses understanding. That even in the midst of trouble, of hardship, persecution, sabi doon sa verse, gutom, shame, or even death itself, we are more than conquerors. Amen po ba? If you agree, click the heart button and type amen and amen. You are loved no matter what. Yes, I mean that because I've experienced that. There is nothing we can do that can make God love us less. Kasi nga hindi siya nagbabago. He is unchangeable, unshakable. No? So that is the third point. That is one sure promise of God. His radical love. Revolutionary, extraordinary kind of love that we have never experienced before. So yung mga napangakuan dyan ng everlasting love, tapos hindi naman natuloy, huwag kang mag-alala. Merong Diyos na talagang nagmamahal sa'yo. Unending and unchanging kind of love. A radical kind of love. No? And
The last one, the last but surely not the least. Letter E is eternal assurance. When we say eternal, it means lasting or existing forever. So tayo, mga tao exaggerated, minsan ginagamit natin yung word na forever. No, diyan ka na lang forever. No, o ganito na lang ako forever. No, exaggeration. Pero ito po is no exaggeration. Eternal, lasting, existing forever, assurance. Ano ibig sabihin ng assurance? One word that I would like to give to that word naman is promise. A promise. A lasting, existing forever kind of promise. Na makikita natin sa verse 38 and 39. Sa last two verses po ng ating message for today na sinulat ni Paul. Verse 38, "For I am convinced that neither death, hindi ang kamatayan, nor life, life in this world or even after, neither angels nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers, neither height, nor depth, nor anything else in all creation." Take note, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Napakasarap na pangako naman ito, no? Kagaya nga ng sinabi ko, this is Paul's life testimony. Lahat ng book na isinulat niya is based only on his experience sa kabutihan. His experience, witnessed kasama niya and even after Jesus' death on the cross. This is his life testimony. At sinabi niya doon sa verse 38, I am convinced. Another word for that is, yes, sure. I am sure. No? Ano nga po ba ulit ang ibig sabihin ng sure? Confident in what one thinks or knows. No doubt. Having no doubt that one is right. Wala na siyang doubt na tama siya sa kanyang nalalaman. He is certain, Paul was certain. That what? He is certain of what? Ano po yung sinabi dyan? Neither death nor life. Wala. Sinabi niya lahat ng mga extreme. At sinabi niya, wala sa mga yun. Or any other creation, anything else, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God. No, church, walang makakapag-alis ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. At sa lahat po ng nakikinig ngayon, God loves you. That's why gusto niyang marinig mo to. Because sometimes, no, first time man natin to naririnig, mabuti kasi gusto nang malaman ng Lord, gusto nang ipaalam rather ng Lord sa iyo ngayon na mahal ka niya. No matter how big your sin is or kahit gaano ka katagal na palayo sa Kanya. Sabi ni Paul, I am convinced, I am sure, 100%, I have witnessed it in my life. Na walang kahit na anong bagay ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. At sa atin naman, sa iba naman na matagal na din sa church, baka minsan na tayo, no? Para na tayo default mode na lang kasi yung pagsuserve natin sa Lord, pagtayo, pagpapagamit natin sa Lord. Tapos nakakalimutan natin yung pinaka-reason ng lahat ng yun. No, let us go back to Thanksgiving. No, why do we do it in the first place? No, kasi baka minsan, na tayo, parang di ko na nafe-feel yung pagkanta ko, no? Minsan pag tumatayo tayo, kunwari sa harap, parang na lang, default mode ko na lang to kasi kailangan na lang. Kasi na-assign na lang ako. No, nakalimutan na natin, napakagandang pangako ng Diyos na na-realize natin the first day that we met Him or the first day na pinapasok natin siya sa buhay natin, no? Yung magandang balita na mahal tayo ng Panginoon no matter what. At saan man po tayo nakikinig ngayon, sa lahat ng nakakarinig nito, talagang iniadya po ito ng Panginoon.
Kasi gusto niya na mas marami pa ang makarinig ng kanyang mabuting balita. No, madami ng beses na natin narinig na share the good news of God, share the good news of God. Tapos sa atin, ano ba yung good news of God? Ito yun. Na walang makakapaghiwalay sa Diyos. I mean, walang makakapag-alis ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Wala. Kahit ikaw, wala kang magagawa para hindi ka mahalin ng Diyos. And by realizing that, yung magandang mga pangako ito ng Panginoon, there is one way na talagang mas ma-experience pa natin ng Lord sa buhay natin. Once we realize na, mabuti pa rin ang Diyos sa akin. Ano na ngayon? Ano na ngayon ang dapat nating gawin? Ano na ngayon yung gagawin natin para ma-express natin yung kabutihan na yun ng Panginoon? No, so first thing we should do is we talk to Him. We pray and we thank God for this wonderful news that you've received. And then we pray na talagang sabihin natin ito ng ating mga bibig, to ask for forgiveness for all that we've done. Kahit hindi mo isa-isahin. Sabi nga, ang Lord, alam naman niya yan eh. But speak it out loud. Pray it out loud. No? Yung paghingi mo ng tawad at muling pagpapapasok mo sa Lord sa buhay mo. No, maaaring maganda tong message na to, maganda yung message na narinig mo before, maganda yung preaching na narinig mo. But anong ginawa natin after we hear the message? We've heard the message. So we have to pray and absorb it really. No, yung manalangin ka, mag one-on-one kayo ng Panginoon na, Lord, I accept you again in my life. I'm asking for forgiveness sa aking paglayo, sa aking mga pagkukulang. Pero salamat, Lord, that even though I am very sinful, I lack a lot of things, no, I do nothing much para sa iyo. Still, sinabi mo, mahal mo ko. And then, dun magsisimula ang talagang pagkilos at paggamit ng Diyos sa buhay natin. Diba napakaganda ng mga pangako ng Diyos sa atin through the life testimony of Paul. Kaya once we hear this at makabalik tayo sa Panginoon, tayo naman yung gagamitin ng Lord para magsalita sa mga tao. No, kasi hindi tayo sure kung gaano karami ang maaabot ng message na to. Pero ikaw na nakarinig, gagamitin ka din ng Lord para isabihin naman ang mensahe na to sa iba. So before we end, let us review. What are the sure promises of God? Number 1, salvation once and for all. That is permanent deliverance from sin and its consequences. Pero we have to pray it. No, kailangan tanggapin mo. No, kasi legalistic ang heaven and hell. You have to accept that Jesus is the Lord of your life. You have to pray it out loud. You have to accept it in your heart. No? Para mapasayo ang deliverance from sin. That doesn't mean magiging perfect ka, but it will mean nakasama mo na ang Lord sa buhay na to. So when you fail, you know, God is still with you. No? Kasi we learn more from our mistakes, no, kaysa sa ating mga triumphs. So the testing of our faith produces perseverance, faith. No, kaya tayo lalong napapalalim sa Lord. Hindi ka magiging perfect, pero you will know that God is working na sa buhay mo once you accept Him. Salvation once and for all, unending blessing. Not only material blessings, no, but mostly pinakamaganda is yung blessings na hindi mabibili ng mundo na to. Peace, love, complete family, healing of relationships, no, past wounds, diba? Yun yung mas kailangan talaga ng tao eh. And R for radical love, a kind of love na hindi mo pa na-experience. Grabe, pag tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, mapapawaw ka na lang, tapos mapapagrabe ka talaga sa pagpapala at pagmamahal na na-experience mo, even if you don't deserve it. Kasi ganun ako. Ganun din yung mga disciples na nabuhay noon. And lastly, E for eternal assurance, a lasting promise.
sa Panginoon. Unchanging promise. So talagang maraming salamat sa Lord sa message niya. And I invite everyone to pray. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Lord God, we thank you for your beautiful message. Salamat, Panginoon, sa maganda mong pangako, Lord, na walang makakapaghiwalay sa pagmamahal mo sa amin. Kahit kami mismo, Lord, kahit gano'n ka-worst na yung ginawa namin, Panginoon. Si Paul, Panginoon, Lord, yung testimony niya, how good you've been, Lord. That's why he was able to say these words. Lord God, we pray that you do the same in our lives. So God, kumilos ka mightily sa aming mga buhay para nawa, Panginoon, magamit mo din kami mightily na aming mga buhay, Lord, ay maging living testimony din sa mga susunod pang generations, Lord. Maraming salamat, Lord, and we pray sa lahat ng mga nakikinig na muli ma-experience kanila sa kanilang mga buhay, Lord. Sa amin, Lord, nawa, kumilos ka sa aming mga buhay. Gamitin niyo pa kami mightily, Lord. Mas marami pa kami maabot, Lord, ng anyong mabuting balita, Lord, through our lives. And Lord God, we pray sa healing, Lord, ng puso ng bawat isang nakikinig. Lord, we pray, Lord, sa reconciliation, Lord, ng mga tao na ito pabalik sa inyo. Kahit ang iyong mga anak, Panginoon, ang mga nanlalamig. Reconciliation, Lord, sa kanilang relasyon sa inyo. Maraming salamat. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you po and God bless us all. Thank you.